It was Saturday, at libre ako buong araw kaya nagpasya akong bumisita ulit sa grocery dahil nakalimutan kong bumili ng isa o dalawang bagay noong isang araw. At kailangan ko pang magbayad ng rent at wala akong sapat na pera at isang linggo pa ang sweldo. Pagpapakain kay Angela at pagpapalit ng kanyang damit ay lumipat ako ng apartment kasama siya. Ito ay isang magandang araw na perpekto para sa picnic, ngunit wala akong kasama. Kasama ko ang pamilya ko dati, pero ngayon wala na rin sila dahil lang sa kanya. Nakarating ako sa tindahan at kumuha ng trolley, itinulak ko ito kasama ko at inilagay ang ilan sa mga gamit mula sa rack sa loob nito. Nang matapos ako sa pagbabayad, may nagsalita sa likod, "Hey, Aliyah." Lumingon ako at sinabing, "Oh, hi James." Bumaba ang tingin niya kay Angela at napabulalas siya. "Is she your daughter?" At tumango ako. "She is so cute," papuri niya. "Salamat." Sumabay siya sa akin habang palabas ako ng tindahan at tinanong ko, "How's everything at the office?" "Everything is working smoothly but it was quite a busy day today. Though now Mr. Parker doesn't eat my head anymore, thankfully," dagdag niya. I was looking at him in confusion at which he said, "Sorry, hindi ko nabanggit na nagtatrabaho ako sa kanya, bilang part-time job ko bilang investigator." "Investigator? Well, you know he hired me recently to search for you, ilang buwan na kitang hinahanap at buti na lang nahanap ko ikaw." "Hinahanap ako? Ibinigay mo ba sa kanya ang address ko?" Galit kong tanong. "Oo, di ko ba dapat gawin yun?" "Hindi mo siya tinanong kung bakit niya ako hinahanap?" "No, I thought you are his some lost friend or something, he never told me anything," he explained. "Desperado siyang hinahanap ka?" "Desperado siyang hanapin ako, bakit? Hindi niya alam na may daughter kaya hindi iyon ang dahilan, tapos ano?" Nagring ang phone ni James at sinagot iyon bilang dahilan na nagpaalam kaming dalawa sa isa't isa. Nakarating na ako sa bahay at inilagay ang mga gamit sa pwesto nila, napaupo ako sa couch ng pagod. I decided to pay the rent though after that wala na akong pera pero wala na akong magagawa. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagbabayad ng aking rent online, nakatanggap ako ng email na nagsasabing nabayaran na ang aking rent. Paano nga ba yun at saka sumagi sa isip ko na baka binayaran ng asshole na yun, building niya yun eh. At walang paraan sa mundo na kunin ko ang kanyang pera. Lumipas ang mga araw ng malabo at hindi nagtagal ay Biyernes na naman at darating siya ng 8. And I wanted to meet him because I wanted to talk to him about the rent. Si Angela ay natutulog, mukhang pagod siya ngunit nang darating siya ilang minuto ang nakalipas ay nagising siya. "Hey Angel, want eat something?" Nagpakulo ako ng gatas para sa kanya at pinakain at nang matapos ako ay tumunog ang doorbell at gaya ng inaasahan ay dumating si Liam na may hawak na bag. Inabot niya sa akin ang bag at tinanong ko, "Ano ito?" "Mga laruan." Agad kong ibinalik sa kanya ang bag na hindi naman kailangan ni Angela. "Hindi mo alam kung kailangan niya ito o hindi," sasabihin niya sa akin, pagtatalo niya pabalik. "Seriously, she can't speak, alam mo yun." Hindi pinansin ang tanong ko, kinuha niya si Angela sa mga kamay niya at umupo sa couch. Binuksan niya ang bag at inilabas ang mga laruan at ikinalat niya ito sa buong sopa at inilagay siya sa tabi nito. Tiningnan niya ang mga laruan at pagkalito at saka dahan-dahang kinuha ang Barbie doll at hinahangaan ito. Binigyan ako ni Liam ng isang ngisi at sinabing, "Tingnan mo, she is liking them." Sa halip na sumagot ay tinanong ko siya, "Nagbayad ka ba ng rent ko, Mr. Parker?" "Will you cut that Mr. Parker bullshit?" Bigla niyang sambit. "Bakit, hindi ba yun ang pangalan mo? Pero ayokong tinatawag mo ako ng ganyan, tawagin mo ako sa pangalan ko," utos niya. "Sa palagay ko ay hindi tayo lubos na magkakilala na dapat kitang tawagin sa iyong first name, Mr. Parker. Kilala man o hindi, pero tawagin mo ako ng aking first name," galit na galit niyang sabi. Hindi ko pinansin ang utos niya at sinabi ko, "Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, binayaran mo ba ang rent ko? Building ko ito, pwede akong kumuha ng rent sa kahit sinong gusto ko, wala kang karapatang tumutol. Pero may karapatan ako dahil ayaw ko ng pera mo," sabi ko na pumasok ako sa kwarto ko, at kinuha ang pera at pinuntahan ko siya. "Kunin mo na ang rent, at hindi mo na kailangan pang bayaran," sabi ko sa kanya sabay abot ng pera sa kanya pero tinignan niya lang ako ng masama. Hindi niya ako pinansin at nagsimulang makipaglaro kay Angela, that irritated the hell out of me. "Take the rent, Liam," sa wakas ay tinawag ko na siya sa pangalan niya pero hindi niya rin ako pinansin. Kinuha ko ang kamay niya, nilagay ang pera at pumunta sa kusina. This time hindi na siya nagprotesta. Sinimulan kong hugasan ang mga bote ng gatas ni Angela nang marinig kong sinabi niya. Medyo mainit siya.
Siya ay isang maliit na bata at hindi mo siya mapupuri ng ganoon, siya. Napatigil ako bigla dahil nakatingin siya sa akin ng blanko, may nasabi ba akong mali? Are you serious? I am saying na nasusunog ang katawan niya, nilalagnat siya. Nag-form ng O ang bibig ko nang mapagtanto kung ano ang ibig niyang sabihin. Hinawakan siya sa kanyang mga kamay, tumayo siya at sinabing, halika. Saan mo siya dadalhin? Sa hospital, obviously, sabi niya sa kakaibang tono. Let it be, sabi ko sabay kuha sa kanya mula sa mga kamay niya, she will be fine. Just because you will have to go with me, you are even ready to risk her health. I will not going to kidnap you both, dagdag niya. Or even worse, rape me again. Agad kong pinagsisihan ang sinabi ko dahil mabagal ang hakbang niya palapit sa akin hanggang sa napaatras ako sa pintuan. I won't repeat my mistake, Aliyah, aniya sa mapanganib na mababang boses. Bakit hindi ka nagsampa ng kaso laban sa akin, tanong niya. Ang iyong ama ay nagtayo ng napakalaking negosyo sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap, at hindi ba siya aatakihin sa puso nang makitang sinira ng kanyang anak ang kanyang pagsusumikap, pakikibaka at lahat ng iba pa sa loob ng ilang segundo? I don't think so. That sounds like a valid explanation, but that was the only thing I could come with. Pumikit siya ng ilang segundo bago binuksan at sinabing, pupunta tayo sa hospital, ngayon din. At sa pagkakataong ito ay hindi na ako nagprotesta, habang sinundan ko siya papunta sa kotse niya at umupo sa passenger seat habang hawak-hawak si Angela. Nakarating kami sa hospital at pumunta sa isang pediatrician na nagsuri kay Angela at nagreseta ng ilang gamot na binili ni Liam. At hanggang sa hospital at pabalik mula doon ay nagkaroon ng tensyon sa hangin dahil wala ni isa sa amin ang nagsalita. At hindi nagtagal ay nasa pintuan na ako ng aking tahanan nang umalis si Liam pagkatapos magsabi ng sorry. Pagkatapos kong ibigay ang rent kay Liam, I was left with nothing. May mga gulay at karne ako na ginamit ko noong mga araw pero sa ngayon ay wala pa akong makain, buti na lang binigyan ako ni Mrs. Williams ng gatas para pakainin si Angela, pero wala na akong ibang hiniling sa kanya dahil marami na siyang nagawang pabor. 2 o 3 araw pa lang ang sweldo ko, at wala akong ideya kung paano ako mabubuhay hanggang kailan. At ngayon ay nakaupo ako sa dining table habang ang aking ulo ay nasa pagitan ng aking mga kamay, and I was hungry like hell. Pinagsisisihan ko ang desisyon ko. It was Friday at muli na naman siyang darating, sa isang iglap patapos na ang mga linggo, mas lalong ayaw ko siyang makita mas mabilis na lumilipas ang mga linggo. Pinalitan ko ang damit ni Angela at nilinis ko siya, at dahil alam kong malapit na siya ay inilagay ko siya sa couch, ang usual place nila kung saan sila naglalaro. Tumunog ang doorbell at binuksan ko ito para makita, no, hindi si Liam, hulaan mo kung sino ang nandoon to surprise me, James. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ko sa kanya. Dumadaan ako kaya, I just decided to stop by and say, sabi niya sa akin na mukhang kinakabahan. Pero parang may gusto kang sabihin na higit pa doon. Muli siyang tumawa ng kinakabahan at hinimas ang batok bago nagsalita. Well, I was thinking that, are you free this Sunday? Bakit? Akala ko, pwede na tayong lumabas para magkape, ikaw at ako. Inaanyayahan niya akong makipag-date at kung sasabihin kong hindi, masama ang pakiramdam niya ngunit. Pero hindi ko kayang iwan si Angela alone, palusot ko at baka sa mukha niya ang lungkot. Hindi ba pwedeng iwan mo na lang siya ng ilang oras sa kapitbahay mo, I am sure they won't mind. Titingnan ko, pag may time ako ite-text ko ikaw. Pwede mong ibigay sa akin ang number mo. Sabi ko na lang at sumilay ang maliit na ngiti sa mukha niya habang nagpapalitan kami ng number. At nagpaalam na siyang umalis, at napagtanto ko na kumakalam na ang tiyan ko. Isasara ko na sana ang pinto nang mapansin ko ang isang Aston Martini na nakaparada at ito ay walang iba kundi si Liam. As usual naka-office suit siya, dumiretso siya dito galing office, hindi ba siya napapagod? Sino ang nagmamalasakit pa rin? Umakyat siya sa hagdan, at nang makita niya ako ay nagsalita siya. Sorry, I am late. Inilibot ko ang paningin ko sa kanya at tumabi para papasukin siya, at napansin ko ang isang maliit na bag na nasa kamay niya. Pagdating sa loob ay iniabot niya sa akin ang bag, at napuno ng amoy ng kung anumang nasa loob ang butas ng ilong ko at napagtanto kong binilhan niya ako ng pagkain. Nataranta akong tumingin sa kanya nang makitang nakatingin na siya sa akin. According to my calculation, you didn't have enough money to even eat, paliwanag niya bago ko pa siya tanungin. Talaga, paano niya nalaman iyon? Ngayon, sabi niya na nagpaalis sa isip ko, ibalik mo ang pera mo Aliyah dahil ayaw kong mamatay sa gutom ang anak ko, at ikaw.
Nagulat ako sa huling sinabi niya, will he really care if something happened to me? O baka nagdadrama lang siya? Inabot niya sa akin ang pera na ibinigay ko sa kanya, at napagtanto kong higit pa iyon. Binigyan mo ako ng dagdag na pera, sabi ko sa kanya habang nagsimula siyang gumalaw patungo kay Angela, at huminto siya at medyo tumagilid ang ulo niya na nagsasabing, keep it, Aliyah. Ito ay mas tulad ng isang utos at walang paraan na ako ay pagpunta sa sundin siya. Ibalik mo ang dagdag na pera, Mr. Parker, sinadya kong tawagin siya sa kanyang apelyido at lubos siyang inis. Isipin mo itong regalo mula sa akin. Hindi ko kailangan ng anumang regalo mula sa iyo. Sabi ko at lumapit siya sa akin at humarap sa akin. Either you quit your job at magsimulang magtrabaho para sa akin, o tahimik na tanggapin kung ano ang ibibigay ko sa iyo, kasi napakaliit ng sahod mo at pareho kayong hindi makakaligtas dito. At kung magtatrabaho ka sa akin ay bibigyan ko ikaw ng magandang sahod. Hindi ako magtatrabaho para sa iyo. Then ay kunin mo ang pera at sa susunod na subukan mong magbayad ng rent ay pilit kitang magtatrabaho sa akin, pagbabanta niya. Umupo siya kasama si Angela at uupo na sana ako sa tapat nila, pero kumakalam ang tiyan ko na sinasabing kumain ako. Dahan-dahan akong pumunta sa kusina at kumuha ng plato ay inilagay ko doon ang binili niyang pagkain. Naglagay ka ba ng lason? Sabi ko kung ano ang tumatakbo sa isip ko at mukhang naiinis siya at inikot ang mga mata niya habang sinasabi. Siyempre, para pagkatapos mong mamatay I can spend all my time to Angela. Bakit naman kita tatangkaing lasunin, Aliyah? Hindi ako mamamatay tao, sinabi niya. Sinira mo na ang buhay ko, at hindi dapat maging problema sa iyo ang pagpatay sa akin, di ba? Umiwas siya ng tingin at itinuon ang atensyon kay Angela at narinig kong bumulong siya ng mahina. I would never hurt you. Hindi ko siya pinansin, tahimik akong umupo sa mesa at nagsimulang kumain at sobrang sarap, hindi niya dinala ang pagkain sa ilang restaurant, sa halip ay parang lutong bahay ang lasa. Nagawa mo ba? I found myself asking him, I am a really curious person. At umungol siya bilang tugon. I wasn't going to compliment him no matter how delicious it was. As I finished eating after 5 minutes, yeah, it took me only 5 minutes to eat cause I was hungry like hell, and habang kumakain ako hindi ko man lang itinaas ang mata ko. Minsan masyado akong engrossed sa pagkain. Inilagay ko ang plato sa lababo, at napagtanto ko na nagkaroon ng katahimikan. Nilingon ko ang likod ko at nakita kong payapang natutulog si Liam sa couch habang natutulog din si Angela, habang nadedapa ang tiyan at mahigpit na nakapulupot ang mga braso ni Liam sa kanya. Ang cute nilang dalawa habang natutulog. Teka, cute ba ang tawag ko sa kanya? No, Angela was looking cute, no him definitely. Lumapit ako sa kanila at mahinang tinawag ko para hindi magising si Angela. Liam, mahimbing ang tulog niya at tinawag ko ulit siya. Liam. Gising na. Wala pa ring sagot, dahan-dahan kong inabot ang kamay ko sa kanya sa takot na baka masaktan niya ako, at marahang tinapik ko ang balikat niya, bagaman hindi dapat gisingin ang mga tao mula sa mahimbing na pagtulog, mahalaga talaga ang pagtulog. Gumalaw siya ng kaunti bago dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata, at mukhang natarante siya ngunit nang tumingin siya sa akin at pagkatapos ay kay Angela na natutulog sa kanyang tiyan ay napagtanto niyang nakatulog na pala siya. Bumitaw ang pagkakahawak niya kay Angela nang binuhat ko siya at bumangon siya. Paglabas ng pinto ay muli niyang sinabi, sorry. Sinasabi niya iyon sa bawat oras at para sa parehong dahilan. Hanggang kailan mo balak sabihin yan? Galit kong tanong sa kanya. Unless you forgive me because I don't plan on living with this guilt forever. Sabi na umalis na siya. Pumunta ako sa kwarto at inilagay si Angela sa kama, wala akong sapat na pera para makabili ng crib. Ang isip ko ay napuno ng mga iniisip, hindi tungkol kay Liam, kundi tungkol sa date ng pagyaya sa akin ni James. Dapat ba akong sumama sa kanya? At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.